Tahimik ang buong badminton court ng gabing iyon. Nakatayo si Kay sa gitna ng court. Hawak pa rin ang kanyang raketa, kahit tapos na ang practice niya. Professional badminton player siya. Sanay sa pressure, sa matitinding laban, sa sigawan ng crowd. Pero ngayon, parang mas mabigat pa sa championship match ang nararamdaman niya. Hindi pwede to. Mahinang bulong niya sa sarili. Ilang minuto na ang nakakalipas mula nang sabihin ng management ang balita. Dahil nagkasakit ang matagal niyang coach na si Coach Ramirez, kailangan muna nitong magpahinga. At habang nagpapagaling ito, may ipapalit na bagong coach. At yun, ang ayaw na ayaw ni Kay. Napabuntong hininga siya at biglang umupo sa sahig ng court. Hinubad niya ang wristband niya at tinapon sa tabi. Grabe naman kasi. Reklamo niya sa hangin. Biglang bumukas ang pinto ng gym. Uy, nandito ka pala. Pumasok si Mika, ang matalik niyang kaibigan at teammate. May hawak itong sports bag at 2 bottled water. Kala ko umuwi ka na. Sabi nito habang naglalakad palapit. Hindi sumagot si Kay. Nakayuko lang siya habang nakaupo sa sahig. Napakunot ang noo ni Mika. Oy, ba't parang namatayan ka ng alaga dyan? Dahan-dahang tumingin si Kay sa kanya. Halatang namumugto ang mata niya. Mika, ano? Papalitan daw si Coach Ramirez. Napahinto si Mika sa sinabi niya. Oo nga pala, narinig ko kanina sa office. Temporary lang naman daw. Biglang huminga ng malalim si Kay. Lalaki daw ang ipapalit. Ano ngayon? Napanganga si Kay. Ano ngayon? Ulit niya na parang nasaktan. Tumawa si Mika. Ano ba akala mo, alien? Hindi naman sa ganun. Bakit parang end of the world kung lalaki? Kasi hindi niya mahanap ang tamang salita. Tiningnan siya ni Mika mula ulo hanggang paa. Wait, sabi nito na may mapanuksong ngiti. Unti-unting nanlaki ang mata ni Mika. Hoy, ano? Wag mo sabihin. Anong wag? Na-trauma ka na naman sa male coach? Namulas si Kay. Hindi Tumawa si Mika. Sure ka? Oo, no. Naglakad si Kay papunta sa bench at napabagsak doon. Basta ayoko lang. Umupo si Mika sa tabi niya. Ang arte mo, no? Hindi ako maarte. Professional player ka, Kay. Coach lang yan, huwag mo na isipin. Pero si Coach Ramirez kasi. Mahina niyang sabi. Natahimik sila pareho. Si Coach Ramirez ang nag-train kay Kay mula pa noong nagsisimula pa lang siya sa national team. Parang pangalawang magulang na ang turing niya dito. Mahigpit pero maalaga. Sobrang tiwala niya dito. Kaya nang malaman niyang nagkasakit ito at kailangan magpahinga, para bang nawalan siya ng sandalan. Namimiss ko na agad si Coach. Napabuntong hininga si Mika. Hindi naman siya mawawala, nagpapagaling lang. Pero iba pa rin eh. Sa bagay, tama ka naman. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkatapos biglang nagsalita si Mika. Pero honestly, excited ako makita yung bagong coach. Bakit naman? Kasi sabi nila gwapo daw. Ngumiti si Mika ng pilya. Mika naman eh. Napatawa ito. Ano? Totoo naman. Hindi tayo nandito para sa gwapong lalaki o gwapong coach. Relax ka lang, di naman kita sinasabing jowain mo. Hindi nga. Ba't parang galit ka? Hindi ako galit, no? Napahawak si Mika sa tiyan katatawa. Grabe ka talaga, no? Biglang tumayo si Kay at naglakad paikot sa court na parang nag-iisip. Paano kung strict siya? Di mas maganda, mas magaling yun para mas matuto tayo. Paano kung di niya ako maintindihan? Di turuan mo siya. Paano kung tumigil ka na sa kaka-overthink? Grabe ka naman. Napahinto si Kay at sinamaan ng tingin si Mika. Listen, Kay, ikaw ang top player ng team. Kahit sino pa maging coach mo, ikaw pa rin yan.
Napabuntong hininga ang babae. Alam ko naman. Tsaka hindi mo pa nga nakikita yung tao, ayaw mo na agad. Hindi ko kasi kilala. Biglang sumandal si Mika sa bench at tumingin sa taas. Sabi nila, dating national player daw yon. Talaga? Oo. International tournaments pa nga. Kung ganon magaling pala siya. Bahagyang napaisip si Kay. Exactly, no? Pero lalaki pa rin. Tigas talaga ng ulo mo, bahala ka nga dyan. Ewan ko ba? Alam mo kung ano talaga problema mo? Aminin mo na, takot kang may bagong taong magdidisiplina sa'yo. Hindi totoo yan Takot kang baka mas mahigpit siya kay coach no? Hindi nakasagot si Kay at napansin yun ni Mika. See? Hay nako, siguro nga. But that's a good thing. Bakit naman? Kasi ibig sabihin, may matututunan ka pa. Tahimik na napaisip si Kay. Biglang tumunog ang cellphone ni Mika. Tinignan nito iyon at ngumiti. Oy, ano? May picture na daw ng bagong coach. Ha? Gusto mo makita? Biglang kinabahan si Kay. Hindi na. Sure? Hindi na nga. Too late. Pinakita niya ang screen at napatingin si Kay. Sandaling natigilan siya na makita ang matangkad, malapad na balikat at mukhang atleta na lalaki. At totoo, gwapo nga ito. Biglang namulas si Kay at napansin yun ni Mika. Ay, grabe siya Ano? Namumula ka dyan? Hindi Uy, Kay, mukhang di na pala masama na lalaki yung coach natin. At tumawa pa ng malakas si Mika. Alam mo, Mika, tumigil ka dyan. Mas lalo naman itong natawa. Relax lang. Baka mabait pa yan. Ewan ko sa'yo. Napailing si Kay habang pilit tinatago ang hiya. Ngumiti si Mika. Welcome to your new problem, Miss Professional Badminton Player. Napabuntong hininga si Kay. Kahit ayaw niyang aminin, medyo curious siya sa lalaking magiging bagong coach niya. Pagod na pagod si Kay nang makarating siya sa kanilang bahay ng gabing yon. Halos sinilan niya na ang kanyang sports bag habang naglalakad papasok sa maliit ngunit maaliwalas nilang bahay. Amoy na amoy niya agad ang nilulutong pagkain mula kusina. Napabuntong hininga siya. Finally, nasa bahay na rin. Mahina niyang bulong. Pagpasok pa lang niya sa sala, agad siyang napaupo sa sofa at napasandal. Pakiramdam niya, mabibigat na bato na ang binti niya sa sobrang pagod mula sa practice at sa maghapong pag-iisip tungkol sa bagong coach. Anak, ikaw ba yan? Sigaw mula sa kusina. Napapikit si Kay. Oo, ma. Sagot niya ng mahina. Makalipas ang ilang segundo, lumabas mula kusina ang kanyang nanay na si Tapi. Hawak ang sandok at may suot na apron na may bulaklak na disenyo. Pagkakita pa lang niya sa anak, agad siyang napangiti. Ay nako, mukhang ginisa ka na naman sa training mo Napailing si Kay habang nakapikit pa rin. Mapagod na pagod ako. Lumapit si Nanay Tapi at hinaplos ang buhok ng anak. Oh, kawawa naman ang baby ko. Ma, hindi na ako baby. Reklamo ni Kay. Pero hindi yun pinansin ng kanyang ina. Umupo ito sa tabi niya at pinisil ang kanyang balikat. Ano bang ginawa niya sa training? Normal training lang. Pero may nangyari. Napakunot ang noo ni Nanay Tapi. Ano? Ma, papalitan daw muna si Coach Ramirez. Biglang natahimik ang kanyang ina. Ha? Bakit? May sakit daw kailangan magpahinga. Sus, Mariosep. Sana naman gumaling agad siya. Oo nga Sandaling nag-isip ang kanyang ina bago ito muling nagsalita. Sino naman ang papalit? Bagong coach daw. Taga saan? Tanong pa nito. Hindi ko pa alam. Pilipinas ba? Dito nakatira sa atin. Sa bansa natin baka naman foreigner. Oo naman ma, malamang Pilipino yan no. Lalaki ba o babae? Yun nga lalaki.
Ay! Napangiti bigla si Nanay Tapi. Napamulat si Kay. Ano yun? Lalaki pala ha? Manaman coach yun eh. Eh di mas maganda? Bakit naman ho mas maganda? Umupo ng maayos si Nanay Tapi at tinignan ng anak ng may mapanuksong ngiti. Malay mo, siya na magiging boyfriend mo? Manaman! Halos mapatalon si Kay sa sofa nang kurutin siya ng ina. Ano ba ma, coach nga eh. Kulit mo naman. Eh ano naman, lalaki pa rin yun. Teka nga, ilang taon ka na ba? Ma, ilang taon na ang anak ko na to? 24 ho. Oh, ayan. Anong ayan? 24 ka na, wala ka pa ring boyfriend. Ma, athlete ako eh. Eh ano naman ko athlete ka? Busy ho ako. Hindi naman excuse yun. Napailing si Kay habang napapapikit ulit at sumandal sa sofa. Grabe ka ma, alam mo ba yon? Anak, biro lang. Hindi parang biro eh. Lumapit ang kanyang ina at hinimas ang kanyang noo. Pero seryoso, hindi ka ba talaga nagkakagusto kahit kanino? Napamulat si Kay at tumingin sa ina. Wala nga ma. Wala talaga? Wala po. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Tapi. Ay naku, baka naman. Ma, joke lang. Napatawa ulit ang kanyang ina. Hindi ho nakakatuwa. Ang sensitive mo naman. Tumayo ang kanyang ina. Halika nga dito. Hinila nito si Kay papuntang dining table. Ma, pagod ho ako. Kumain ka na muna. Pagdating nila sa mesa, agad inilapag ni Nanay Tapi ang mainit na mangkok ng sinigang. Favorite mo to. Napangiti si Kay kahit pagod. Thank you, ma. Umupo siya at nagsimulang kumain. Habang kumakain siya, nakatingin lang sa kanya ang kanyang ina. Napansin yun ni Kay. Ma, ba't ganyan ka tumingin? Iniisip ko lang. Ang ano ho? Yung sinasabi mong bagong coach nyo. Gwapo ba? Ma? Eh ano ba? Curious lang naman ako. Coach nga eh. Oo na. Ngumiti ang kanyang ina habang naglalagay ng kanin sa plato niya. Pero sabihin mo nga, gwapo ba anak? Napabuntong hininga si Kay. Naalala niya bigla ang picture na ipinakita ni Mika kanina. Biglang uminit ang kanyang pisngi. Napansin yun ng kanyang ina. Ano na naman ma? Namumula ka ha? Hindi nga ho. Tumawa ulit si Nanay Tapi. Naku anak, kami pag-asa na ako magkaapo ah. Ma? Halos may tapon ni Kay ang kutsara sa hiya. Kalma lang. Hindi pa nga dumadating yung tao. Alam mo, ewan ko sa'yo ma. Grabe ka talaga. Ngumiti si Nanay Tapi habang pinagmamasdan ng anak. Alam mo anak, kahit busy ka sa paglalaro mo, sana naman wag mong kalimutan mag-enjoy din sa buhay. Hindi lang puro training at tournament ang magagandang bagay sa mundo. Pero kung sakali, ano na naman ma? Ipakilala mo agad sa akin yung coach mo ha? Manaman eh. Tumawa ulit ang kanyang ina habang patuloy na inaasar siya. At kahit pagod si Kay mula sa training, napangiti na lang siya sa sarili. Dahil sa bahay na ito, kasama si Nanay Tapi, palaging may kulitan, palaging may taong nag-aalaga sa kanya. Katatapos ng kumain ni Kay, nang marinig nila ang tunog ng gate sa labas, may kumalansing na susi at maya-maya bumukas ang pintuan ng kanilang bahay. Nandito na ako. Malakas na boses ang narinig nila mula sa labas. Napailing agad ang nanay niya habang nag-aayos ng mga plato sa mesa. Ayan na naman ang tatay mo. Napalingon si Kay sa pintuan. Ilang segundo lang pumasok ang kanyang ama na si Tatay Bernie. May dala itong maliit na plastic bag at mukhang kagagaling lang sa trabaho. Pawisan pa ang noo nito, ngunit nakangiti agad nang makita ang anak.
Aba, nandito na pala ang prinsesa ko. Masayang sabi ni Tatay Bernie. Napailing na lang si Kay at tumawa ng mahina. Tatay. Pero bago pa siya makapagsalita, mabilis nang lumapit ang ama sa kanya at agad siyang niyakap. Kumusta ang baby ko? Tanong nito habang hinahaplos ang ulo niya. Napapikit si Kay sa yakap ng ama. Tatay naman, hindi na ho ako baby. Ano ka ba? Baby ka pa rin para sa akin. Bernie, dalaga niya ang anak mo ah. Alam ko naman, pero baby ko pa rin yan. Umupo si Tatay Bernie sa tabi ni Kay at pinagmasdan siya. Ano ito? Ano po? Bakit parang pagod na pagod ka? Nag-training ho, Tay. Siyempre, professional athlete ako. Hindi ba pwedeng magpahinga ka muna kahit isang araw? Hindi nga ho pwede. Kung pwede lang talaga, edi sana natulog nila ako buong maghapon. Ganyan talaga. Akala mo laging 7 taong gulang ang anak natin. Saad ni Nanay Tapi. Kasi naman, pagod na itong batang ito. Okay lang po ako, Tay. Kumain ka na ba? Opo. May prutas ka bang kinain? Tatay naman para naman akong bata niyan. Teka nga. Pumunta sa kusina si Tatay Bernie at kinuha ang plastic bag na dala. Pagbalik nito, inilapag nito sa mesa ang laman. Ano ho yan? Para sa iyo, anak. Binuksan niya ang plastic bag at lumabas doon ng isang maliit na kahon ng strawberry cake. Favorite mo to, di ba? Salamat, Tatay. O ayan, talagang spoiled na spoiled sa tatay niya. Siyempre naman no, iisa lang naman ang anak natin. Bernie, ikaw ay baby mo yan, lalo yung hindi mag-aasawa. Ma! Ano naman kung hindi? Sita ni Tatay Bernie. Nagulat naman ang mag-ina sa sinabi nito. Tama lang yun, para dito lang siya sa bahay. Bernie, hindi pwedeng dito na lang habang buhay ang anak mo. Bakit hindi? Dahil balang araw mag-aasawa yan. Tay, Ma, parang wala ako dito ah. Napatawa si Nanay Tapi. Ay, oo nga pala. Umupo si Tatay Bernie sa tabi niya ulit. Teka nga, may boyfriend ka na ba? Oo, ayan. Nagtatanong na si tatay ko kasi may. Kaya talaga wala nga akong boyfriend. Mabuti. Ako gusto kong mag-aapo. Sabi naman ng kanyang ina. Naman ang kulit talaga. Wala bang naliligaw sa'yo? Meron naman dati. Ano nangyari? Hindi ko ho pinansin. Tama lang yun. Bernie. Saway ni Tapi sa asawa. Ano ba? Kung ganyan ka ka-protective, tatanda talagang single yung anak mo hanggang umabot ng 30. Sige. Kung hindi naman siya nagmamadali. Napabuntong hininga si Kay. Tay, kwento ko lang pala. May bago pala akong coach. Talaga? Opo. Abay, nasan si Coach Ramirez? May sakit daw ho kailangan magpahinga. Sino naman ang bago mong coach? Hindi ko pa ho siya nakikita Lalaki ba o babae? Lalaki ho. Lalaki? Ayan, nagsisimula na naman yung tatay mo. Ano nagsisimula? Di selos mode. Hindi ako nagsiselos Tay, coach lang yun. Basta. Siguraduhin mong mabait sa'yo. Opo, tatay. At hindi kanya pinapahirapan. Tay, malamang kailangan ko maghirap. Nagtitraining ako Kay, mukhang kailangan mo na agad ipakilala sa tatay mo yung coach mo. Napailing na lang si Kay sa sinabi ng kanyang ina. At sa sandaling yon, naramdaman niyang kahit gaano kahirap ang training, gaano ka-stress ang badminton career niya, may bahay siyang uuwian, may magulang na patuloy siyang binibaby, at kahit minsan nakakahiya, sa puso niya alam niyang mahal na mahal siya ng mga ito. Kinabukasan, maaga pa lamang nasa loob na ng badminton training center si Kay. Tahimik pa ang buong gym at kakonti pa lang ang mga tao. Bitbit niya ang racket habang nagwa-warm up. Pero kahit ginagawa niya ang routine stretches, hindi pa rin mawala sa isip niya ang tungkol sa bagong coach.
Kalma lang, Kay. Bulong niya sa sarili, habang iniikot ang balikat. Coach lang naman yun. Pero kahit ganun ang sinasabi niya sa kanyang isip, hindi niya mapigilang maalala ang picture na pinakita ni Mika kagabi. Napailing siya nang biglang may nagsalita sa likuran niya. Good morning. Napahinto si Kay. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita ang isang lalaki nakatayo sa gilid ng court. Naka-training jacket at itim na track pants. Nakapamulsa pa ang isang kamay habang nakatingin sa kanya. Pareho sila ng picture na nakita niya kagabi. Pero sa personal, mas gwapo. Sandaling natigilan si Kay. Napatulala siya at napansin niya ng lalaki. Bahagya pa itong ngumiti. Coach William, Sabi nito habang inilalahad ang kamay. new head coach. Ilang segundo pa bago gumana ang utak ni Kay. My name is Kay. I know. Sagot agad ni William. Nanlaki ng bahagya ang mata ni Kay. Talaga? Top player ng team. Hard to miss. Sabi ni William habang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang biglang uminit ang kanyang pisngi. Salamat. Sandaling natahimik ang dalawa. Napansin ni Kay na matagal siyang tinitignan ni William. May problema ba? Hindi. Kayo ba may problema, coach? Ba't ka nakatingin? Ikaw din naman nakatingin eh. Akala ko mas matanggad ka. Ako nga dapat nagsasabi niyan. Akala ko mas matangkad ka. Ha? Napatawas si William ng mahina. Based sa records mo. Wow ha? Problem. Coach, hindi naman height ang basehan ng badminton. True. Pero attitude minsan oo. Lumapit si William ng konti. Tumaas naman ang kilay ni Kay. May sinasabi ho kayo? Depende kung guilty ka. Napangisi si Kay. Grabe. Kakakilala pa lang natin. Ina-assume niyo na agad ang attitude ko. Coach, ang bilis yun namang mang-judge. Hindi pa kita gina-judge. Talaga? Hindi pa. Delikado pala kayo kung ganun. Delikado. Coach na mapanuri. Mas gusto mo ba yung hindi? Hindi rin. Napangiti si William. That's good to know. Tahimik silang nagkatinginan ng ilang segundo. Napansin ni Kay na matalim ang mga mata ni William, pero hindi nakakatakot. Biglang napansin ni William ang racket sa kamay niya. Nagwa-warm up ka na? Opo. Mabuti kung ganun. Naglakad siya papuntang kabilang side ng court at kumuha ng shuttlecock. Game. Game agad? Kunot noong tanong ni Kay. Tumango si William. Tignan natin kung gaano ka kagaling. Gusto ko yan Tumayo siya sa kabilang side ng net. Ready ka na? Coach, ready ako palagi. Biglang pinalipad ni William ang shuttlecock. Mabilis na gumalaw si Kay. Tumalon siya at agad itong pinalo pabalik. Sunod-sunod ang galaw nila. Mabilis ang palitan. Pero kapansin-pansin na hindi seryoso si William. Parang inaalam mo na nito ang galaw ni Kay. Nagpatuloy ang practice sa loob ng court, habang unti-unti nang dumarami ang ibang players sa training center. Pero kahit may ibang tao na sa paligid, hindi nakatutok ang atensyon ni William sa ginagawa ni Kay kundi sa mukha nito. Nakatayo si Kay sa gitna ng court, habang pinupunasan ng pawis sa noo, gamit ang kanyang maliit na towel. Ready? Oo naman, coach. Sagot niya habang iniikot ang racket sa kamay. Focus. Focus naman ako Talaga? Tignan niyo. Mabilis na pinukol ni William ang shuttlecock. Agad namang tumalon si Kay at malakas itong pinalo pababa. Tumama ang shuttlecock sa sahig ng court. Nice. Sabi ko sa inyo Ngiting sagot ni Kay. Again? Sunod-sunod na pinukol ni William ang shuttlecock. Mabilis na gumalaw si Kay sa court. Pawis na pawis pero halatang nag-e-enjoy. Pagkatapos ng ilang minuto, pinahinto ni William ang practice. Napahinga ng malalim si Kay. Coach, pagod na ho ako.
Lumapit si William sa net habang nakatingin sa kanya. Talaga? Opo eh. Pero ang daldal mo pa rin. Lumapit siya sa net at sumandal ng bahagya. Coach, pati ba ako pinapahirapan? That's training. Ito, training to? Grabe naman. Biglang napansin ni William ang pawis sa gilid ng mukha ni Kay. Iniabot niya ang towel na hawak niya. Punasan mo yan. Napatingin si Kay sa towel. Pero towel niyo po to, sir. I mean, coach. Yes. Paano kung ayaw ko? Di maarte ka. Napangisi si Kay at kinuha ang towel at nagpunas. Salamat, coach. Habang nagpupunas siya ng pawis. Hindi niya napansin na nakatingin na pala sa kanila mula sa gilid ng court si Mika. Nakatayo ito habang nakapamewang. Unti-unti itong lumapit sa kanila na may malapad na ngiti. Ay, wow! Mika, good morning! Sabi nito na nakangisi. Tumingin si Mika kay William. So ikaw pala si Coach William. At ikaw? Mika, teammate niya. Tinuro niya si Kay. Ngumiti si William. Nice to meet you. Same. Pagkatapos tumingin ulit si Mika kay Kay mula ulo hanggang paa. Grabe ka ah. Ano na naman? Wala pa isang oras sa practice, kinukuha mo na towel ni Coach. Hoy? Hindi ah. Napatawa si William ng mahina. Ano ba? Maharot? Mika? Coach, wag niyo ho siyang pansinin ah. Bakit? Totoo naman ah. Anong totoo? Come on, kanina pa kita pinapanood eh. Nanlaki ang mata ni Kay. Tumingin si Mika kay William. Coach, careful ka dito ah. Napataas ang kilay ni William. Why? Maharot to eh. Mika! Talaga? Opo, Coach. Pag may gwapo, Mika, tumigil ka. Ano ba sinasabi mo? Halos magtago na si Kay sa hiya. Pero lalo lang umiti si William. Interesting. Coach, huwag kayo maniwala sa kanya. Hindi ako naniniwala. Alam mo, Mika, umalis ka na nga. Ngumisi si Mika. Why? Nahiya ka, no? Napatawa si Mika at umatras ng konti. Okay. Coach, good luck sa'yo. Why? Kasi makulit yan. Napansin ko nga. Napairap si Kay. Wow ha, talaga ba? Ngumisi si Mika pero hindi mapigilan ni William ang pagngiti. Habang pinagmamasdan niya si Kay na namumula sa hiya. Alright, back to training. Coach naman eh. Tinatamad ka? Hindi ho. Di mag-ready ka. Posisyon. Agad na tumayo si Kay sa gitna ng court. Pero bago magsimula ulit ang practice, sumigaw si Mika sa gilid. Oy Kay, galingan mo ah. Para mas lalo ka mapansin ni Coach. Mika! Halos matawa si William sa reaksyon ni Kay. Namumula ang mukha nito habang nakatingin sa kaibigan. Habang nagsisimula ulit ang practice at patuloy ang pang-aasar ni Mika sa gilid ng court, hindi maiwasan ni Kay na mapangiti. Dahil sa unang pagkakataon matapos mapalitan ng coach niya, mukhang magiging masaya pala ang training niya dahil kay William. Nung hapon nagsiuwian na ang lahat. Pagod na pagod si William nang makarating siya sa tapat ng kanyang kondo ng gabing iyon. Mahaba ang kanyang naging araw sa training center. Unang araw niya bilang bagong coach ng team at kailangan niyang kilalanin ng mga players lalo na ang top player na si Kay na sobrang energetic at madaldal. Napabuntong hininga siya habang inaayos ang strap ng kanyang gym bag sa balikat. Ang hingi ng babae niya. Mahina niyang bulong sa sarili. Pero kahit ganoon bahagya siyang napangiti habang naaalala ang kakulitan ni Kay sa court. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ang personality nito. Palaban, makulit at hindi nagpapatalo sa asaran. Habang papalapit siya sa entrance ng condo building, napansin niya agad ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa gate. Huminto ang kanyang hakbang. Unti-unting naglaho ang bahagyang ngiti sa kanyang muka. Siya na naman. Nakatayo ang isang babaeng may mahabang buhok, nakasuot ng simpleng dress. Habang matagal ito naghihintay, dahil nakaupo ito kanina sa bench sa gilid ng gate bago siya makita. Tumayo ito agad nang makita si William. William, napapikit siya sandali.
Tiningnan niya si Liza, ang kanyang ex-girlfriend. Dahan-dahan siyang lumapit, pero hindi nagbago ang seryosong ekspresyon ng kanyang muka. Liza, Lumapit si Liza sa kanya na halatang kinakabahan. Kanina pa ako naghihintay. di ko sinabi na pumunta ka. Bahagyang napayuko ang babae. Alam ko pero kailangan talaga kitang makausap eh. Napabuntong hininga si William. Liza, napag-usapan na natin to. Please William, bigyan mo lang ako ng 1 minute. Tahimik na tumingin si William sa kanya. Halatang pagod siya. Hindi lang sa training, kundi pati sa paulit-ulit na eksenang ito. Liza, ilang beses na ba natin tong ginawa? Hindi ko na mabilang. Exactly. At ilang beses na kitang tinaboy? William, please makinig ka muna. Napahawak si William sa batok niya habang napapikit saglit. Liza, tumigil ka na. Nasaktan si Liza sa narinig. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya? Hindi kita kayang kalimutan. Tahimik lang si William. Nagpatuloy si Liza habang nanginginig ng bahagya ang boses. Alam ko nagkamali ako pero mahal pa rin kita. Liza, Hindi, makinig ka muna. Biglang napahinto si William nang tumaas ang boses nito. May mga luha nang namumuo sa mata ni Liza. Hindi ko sinasadya nangyari noon. Lahat yon. hindi sinasadya. William, Liza, nahuli kitang may ibang lalaki. alam ko. Hindi lang isang beses. Alam ko. 3 beses. Napapikit si Liza habang patuloy ang pag-agos ng luha. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin noon eh. Pinagkatiwalaan kita pero sinira mo yung tiwala ko. Mahal na mahal kita noon. Mahal din kita. Hanggang ngayon mahal pa rin kita. Hindi na sapat yan. Please bigyan mo ako ng chance, please. Liza, Hinawakan niya ng bahagya ang balikat nito para pigilan nitong lumapit pa. tapos na tayo. Hindi pa para sa akin. Pero para sa akin, oo. Napahawak si Liza sa kamay ni William. Hindi ako susuko. Liza, Handa ako maghintay kahit gaano katagal. hindi mo kailangan gawin yan. But I want to. Tahimik siyang napatingin sa babae. Halatang desidido ito, pero alam niya sa sarili niya, hindi na siya babalik sa nakaraan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay ni Liza sa kanya. Umuwi ka na. William, please. Stop doing this to yourself. Napapikit si Liza habang umiiyak. Hindi ako susuko sa'yo. Bahala ka. Naglakad siya papunta sa entrance ng kondo. Pero bago siya tuluyang makapasok sa loob, narinig niya ang boses ni Liza mula sa likod. William, hindi ako basta-basta susuko. Hindi na siya lumingon. Tahimik lang siyang pumasok sa loob ng building, habang sa labas nakatayo pa rin ang babae. Kinabukasan, maaga pa lang nagsisimula na ang practice sa loob ng badminton training center. Nasa gitna ng court si Kay habang nagwa-warm up. Pawis na ang noo, kahit di pa nagsisimula ang actual training. Pero hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kung anong nararamdaman niyang kakaiba sa kanyang dibdib mula pa kanina. Kanina pa siya pasulyap-sulyap kay Coach William na nakatayo sa gilid ng court habang may kausap sa cellphone nito. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya parang may kung anong bumabagabag sa isip niya. Focus, Kay. Bulong niya sa sarili habang iniikot ang balikat. Biglang lumapit si Mika sa kanya na may hawak na raketa. Oy, ba't parang may tinatanaw ka? Napairap si Kay. Wala ah. Talaga? Oo. Ngumisi si Mika habang sinusundan ang direksyon ng tingin niya. Wow naman! Kanina ka pa nakatingin kay Coach, no? Anong pinagsasabi mo? Hindi, no? Talaga lang ha. Tinatanaw ko lang, kung magsisimula na yung training, di pa kasi siya lumalapit. Kala ko naman tinitignan mo kasi. Mika? Gwapo siya, no? Tumahimik ka nga. Tumawa si Mika. Pero bago sila makapagsimula ng practice, biglang bumukas ang pinto ng gym. Napalingon ang ilang players. Pumasok ang isang babae.
Nakasimpleng dress ito at mahaba ang buhok. Halatang hindi ito atleta dahil naka-heels pa. Napakunot ang noo ni Kay. Sino yun? Di ko kilala. Agad naman ang sagot ni Mika sa kanya. Naglakad ang babae papunta sa gilid ng court, diretso sa kung saan naroon si William. Napansin niyo ni Kay. Bahagya siyang napakunot ng noo habang pinagmamasdan ng dalawa. Lumapit ang babae kay William. William. Napahinto ang lalaki nang marinig ang boses. At napabuntong hininga ito na makita ko sino yon. Liza. Napansin ni Kay ang ekspresyon ng coach niya. Hindi masaya, pero hindi rin galit. Para bang pagod lang ito. Ba't ka nandito? Tanong ni William ng mahina. Hindi niya napansin na nakatingin sa kanila si Kay mula court. Gusto kitang makausap. Liza, nasa trabaho ako. Alam ko pero sandali lang. Tahimik silang nag-uusap. Pero kahit hindi naririnig ni Kay ang pinag-uusapan ng mga ito, kitang-kita niya na malapit ang babae kay William. Tila may kung anong kurot siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Napairap siya. Ang aga-aga, may drama. Uy, saad ni Mika at siniko pa siya. Ano? Sino yan? Aba malay ko. Sagot niya at umirap. Pero mukhang kilala ni Coach. Eh di good for them. Uy, ba't parang galit ka? Hindi ako galit. Sure ka? Oo nga. Selos ka ba? Mika, baliw ka ba? Eh ba't parang nag-iiba yung mukha mo? Wala akong pakialam sa sinasabi mo, okay? Pero kahit sinasabi niya yon, hindi pa rin maalis ang tingin niya kay William at sa babae. Pagkatapos ng ilang minuto pumasok sa loob si William, habang ang babae na natili sa labas ng gym. Agad niyang tinawag ang team. Alright, warm up done. Start training. Naglakad siya papunta sa court kung nasan si Kay. Pero paglapit pa lang niya napansin niya agad ang kakaibang ekspresyon nito. Nakasimangot ang dalaga. Ready? Okay. Malamig na sagot ni Kay. Napakunot ang noo ni William. Is there a problem? Wala naman. Sure? Coach, magsimula na lang tayo. Medyo nagulat si William sa tono nito. Okay. Nag-serve siya ng shuttlecock. Pero sa halip ng usual energetic na galaw ni Kay, parang mas agresibo ang kilos nito ngayon. Doon napahinto si William. Ano nangyayari sa'yo? Napatingin sa kanya ang babae. Wala. Kanina ka pa masungit. This is normal? No. May problema ka ba? Tahimik sandali si Kay. Pagkatapos nagsalita siya ng medyo mataray. Girlfriend mo ba yun? Ha? Yung babaeng kausap mo? Ex ko. Kinukulit lang ako. Hindi niya alam kung bakit, pero parang gusto niya ipaliwanag yon. Habang si Kay, nakapamewang lang. Coach, tanong ko lang naman kung girlfriend niyo ba? Ba't ka nag-e-explain? Napahinto siya. Hindi ba dapat? Hindi na lang kasi wala naman akong pakialam. Nakakaabala lang siya, kaya ako nagtanong. Kay, Coach, practice na lang tayo. Galit ka ba? Hindi. Are you sure? Coach, ba't niyo ba ako tinatanong? Hindi naman tayo close, di ba? Napansin ni William na masungit talaga ang tono nito ngayon. Okay. Let's just focus sa training. Serve na. Tahimik si William habang pinagmamasdan siya. Hindi niya maintindihan kung ba't parang nag-iba ang mood ng player niya. Pero isang bagay ang sigurado. Mukhang naapektuhan ito sa pagdating ni Liza. At kahit si Kay mismo, hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nagmaldita. Pero isang bagay lang ang malinaw sa kanya. Hindi niya gusto ang babaeng niya na malapit kay Coach William. Lumipas sa mga buwan, nang hindi na namamalaya ni Kay at William. Ang dating simpleng coach at player relationship unti-unting nagbago. Nagsimula yon sa simpleng training session hanggang sa naging mas madalas ang kanilang pag-uusap kahit tapos na ang practice. Sa loob ng badminton court, kilala si Kay bilang matapang at palaban na player. Pero sa harap ni William, minsan nagiging makulit at mapang-asar siya at hindi naman nagpapatalo ang coach niya.
Isang hapon matapos sa mahabang training, nakaupo si Kay sa gilid ng court habang hinihingal. Pawis na pawis siya at nakasabit sa kanyang leeg ang towel. Coach, pinapatay niyo na yata ako sa training eh. Tumawa si William habang umiinom ng tubig. Hindi ka pa nga pagod? Ano? Coach, halos hindi na nga ako makahinga. Lumapit si William at tumayo sa harap niya. Kung ganyan ka na agad kapag training, paano ka sa tournament? Coach, kailangan ko rin magreklamo paminsan-minsan, no? Napapairap na sagot ni Kay. Tumayo siya at lumapit sa kanya. Coach, alam niyo ba? Minsan feeling ko pinagtitripan niyo lang ako. Maybe. Napailing si Kay kahit napapangiti rin. Sa mga buwan na lumipas, naging normal na sa kanila ang ganitong kulitan. Hindi na lang puro training ang usapan, madalas napapahaba ang kwentuhan nila kahit tapos na ang practice. Minsan pa nga sabay silang umuuwi. Isang gabi matapos ang training, naglakad silang dalawa palabas ng gym. Gutom na ako, sabi ni Kay habang hinihila ang sports bag niya. Palagi naman eh. Coach, athlete ako. Kaya ka nga laging gutom. Pareho lang tayo. Libre niyo kaya ako? Ha? Libre niyo akong dinner. Bakit ako? Siyempre coach ko kayo eh. Kapal mo ah. Coach naman eh. Bahagyang napailing na lang si William bago tumango. Alright, sige. Nanlaki ang mata ni Kay at napangiti. Yay! Kaya ng gabing yon, nagpunta sila sa isang maliit na ramen restaurant. Malapit sa training center. Habang kumakain, tuloy ang kanilang kwentuhan. Coach, hindi ko akalain na masaya pala kayong kasama. Is that a compliment or an insult? Compliment malamang. Kala ko kasi dati sobrang seryoso nyo. Seryoso naman talaga ako. Hindi kaya? Bakit? Kasi sumasabay kayo sa kalokohan ko eh. Ngumiti si William habang nakatingin sa kanya. Kasalanan mo yan. Huh? Nahawa ako. Napatawa si Kay. Mula noon naging madalas ang paglabas nila. Hindi naman laging dinner. Minsan simpleng coffee lang matapos ang practice. Minsan naman naglalakad sila sa park habang nagkukwentuhan. Isang gabi matapos ang isang tournament practice, napagdesisyon na nilang dumaan sa isang maliit na night market. Punong-puno ng ilaw at pagkain ang paligid. Coach, ang daming pagkain! Sabi ni Kay habang excited na tumitingin sa mga stalls. Di ka pa babusog? Hindi pa. Napailing si William habang sumusunod sa kanya. Parang bata si Kay na paikot-ikot sa bawat stall. Tumawa naman si William habang pinagmamasdan siya. Sa sandaling yun, napansin ni Kay na nakatingin siya. Ba't ganyan ka makatingin? Wala. Meron eh. Natutuwa lang ako na tignan ka. Sandaling natahimik si Kay at hindi niya inaasahan ang sinabi nito. Doon bahagyang uminit ang kanyang pisngi. Coach, ang cheesy mo. Hindi ah. Pero hindi maikakaila na may kakaibang pakiramdam sa pagitan nila. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo silang naging komportable sa isa't isa. Hanggang sa isang gabi matapos ang training, nakaupo silang dalawa sa isang bench sa park malapit sa gym. Nakahawak si Kay sa paper cup ng milk tea habang nakatingin sa malayo. Coach? Masaya ako na kayo naging coach ko. Bakit naman? Ewan ko, siguro kasi comfortable ako sa inyo. Sandaling natahimik si William. Sa loob ng maraming buwan na pagsasama nila, hindi rin niya namalayan kung kailan nagsimulang maging special ang presensya ni Kay sa kanya. Hindi na lang ito basta player. Hindi na lang simpleng makulit na atleta, mas sigit pa. Coach? Anong iniisip niyo? Ngumiti ng bahagya si William. Iniisip ko kung kailan ka naging ganito kahalaga sa araw ko. Nanlaki ng bahagya ang mata ni Kay. At sa sandaling yun pareho nilang naramdaman ng bagay na matagal na nilang hindi napapansin. Hindi nila namamalayan na unti-unti na pala silang nahuhulog sa isa't isa. Hanggang sa isang gabi, matapos ang matinding practice, naiwan sila mag-isa sa shower room. Doon sila unang nagtalik. Nadala sila sa init ng kanilang mga katawan. Coach, mahinang tawag ni Kay.
Hindi sumagot si William. Lumapit siya at hinawakan ang mukha ni Kay bago halikan. Hindi agad umiwas si Kay at napahawak siya sa balikat ng lalaki habang nanatili silang magkalapit. Huminto sandali si William. Ang kanyang noo ay nakadikit sa noo ni Kay. Kala ko ba galit ka sa akin? Bulong ng lalaki. Ang boses ay malalim at bahagyang paos. Sino bang hindi magagalit? Napaka-strict mo. Ngumisi si William. Isang tipid ng ngiti na puno ng panggigigil. Gusto mo naman. Kapal mo hirit ni Kay. Pero siya na mismo ang muling humilas sa batok ng lalaki para ipagpatuloy ang halik. Habang naghahalikan, unti-unting bumaba ang kamay ni William sa bewang ni Kay. Pinipit-pit ito ng mahigpit. Napasinghap si Kay nang maramdaman ang init ng palad ng coach niya sa kanyang balat. Ano Kay, kaya mo pa ba? Bulong ni William sa kanyang tenga. Huwag mo akong hamunin, coach. Alam mo namang palaban ako. Hamon pabalik ni Kay kahit na nanginginig na ang kanyang tuhod. Natawa ng bahagya si William. Isang tawa na tunog ng pagnanasa. Tignan natin kung hanggang saan yung tapang mo pagdating sa akin. Gusto kong makita kung paano ka sumuko. Hindi ako susuko sa'yo. Sagot ni Kay habang pilit inaabot ang labi ni William. Talaga? Pero bakit parang nanginginig ka na? Gusto mo paamuhin kita? Subukan mo. Pang-aasar ni William na mas lalo idinikit ang katawan sa kanya. Sige, subukan mo. Ganting panghahamon ni Kay. Mas naging mapusok si William. Hindi na agad sila naghiwalay at patuloy silang naglalapit sa isa't isa. Nawala ang distansya sa pagitan nila. Sa loob ng silid silang dalawa lang ang naroon. At tuluyan nilang hinayaan ang kanilang nararamdaman. Sa akin ka lang ngayong gabi, Kay. Sabi ni William bago muling sakupin ang labi ng babae. Sa'yo lang naman talaga ako, coach Bulong ni Kay sa gitna ng kanilang halikan. Nakalimutan na nila ang training, ang badminton, at ang lahat ng tao sa labas. Sa mga sandaling yun, sila lang dalawa ang mahalaga. Isang buwan muli ang lumipas mula nang nangyari sa shower room. Ang matinding pagniniig. Kahit walang masyado nakapansin sa team, nagbago ang turingan ni na Coach William at Kay. Mas naging maingat si William at mas pinapansin ang kilos ni Kay sa loob at labas ng court. Isang hapon, pagkatapos ng drills, nakaupo si Kay sa bench, hingal at pawis. Lumapit si William na may dalang tubig at towel. Uminom ka muna, hinahinay lang. Kinuha ito ni Kay at uminom. Salamat, coach. Sabi ko sa'yo, wag mong biglain yung tuhod mo. Kanina pa kita pinapanood, parang pilit na yung talon mo. Sermon ni William habang kinukuha ang towel at siya na mismo ang nagpunas sa likod ni Kay. Napalingon si Kay at medyo nahihiya dahil nasa gym pa sila. Coach, kaya ko naman Tsaka baka makita tayo ng iba. Hayaan mo sila, nag-aalaga lang ako ng player ko. Sagot ni William, pero may kasamang ngiti na sila lang dalawang nakakaalam ng kahulugan. Biglang sumulpot si Mika mula sa locker room. Wow naman! May personal assistant ang top player natin. Mabilis na lumayo si Kay ng konti. Mika, ano ba katatapos to ng training? Coach, ba't parang mas masipag ka yata mag-asikaso kay Kay ngayon? Kami ni Sarah hindi mo man lang binigyan ng tubig. Tumayo si William ng tuwid. Seryoso ang muka pero may halong biro. Kasi si Kay, ang laging pasaway sa drills. Kailangan bantayan para hindi mapahamak. Kayo maayos naman kayo mag-training, di ba? Sus, palusot mo, coach. O sige, una na ako Kay, baka gusto mo sumabay sa amin mag-dinner? Tumingin si Kay kay William bago sumagot. Mauna na kayo, Mika. May tatanong pa kasi ako kay coach tungkol sa footwork ko kanina. Footwork o heartwork? Hirit ni Mika bago tumakbo palabas ng gym. Sige, bye! Nang makalabas si Mika, huminga ng malalim si Kay. Naku, coach, malapit na tayo mabisto nung isang yun. Hayaan mo siya. Mas mabuting alam niya. Para hindi ka na niya niyayaya kung saan gabi-gabi. Seloso ka ba? Biro ni Kay. Hindi ako siloso. Maingat lang. Ikaw gutom ka na ba? Lumapit siya ulit kay Kay. Sobra, parang gusto ko mag-ramen ulit. Sige, magbihis ka na. Hintayin kita sa parking, huwag ka magtatagal. Yes, coach.
Biro ni Kay sabay saludo. Pagdating nila sa paborito nilang ramen shop, kakaunti ang tao kaya nakahanap sila ng pwesto sa dulo. Habang naghihintay ng order, hinawakan ni William ang kamay ni Kay sa ilalim ng mesa. Kay, Bakit? naisip ko lang matagal na rin tayong ganito. Yung lagi magkasama, hatid sundo at yung pag-aalaga ko sa'yo. Ano meron doon? Ayaw mo na ba? Tanong ni Kay na medyo kinakabahan. Hindi sa ganon. Ang gusto ko lang sabihin, ayaw ko na ng coach lang ang tawag mo sa akin kapag tayong dalawa lang. Ano itatawag ko sa'yo? William? Sir? Boss? Baby? Alam mo kung anong gusto ko marinig? Kay seryoso ako sa'yo. Hindi lang ito dahil sa nangyari sa atin nung gabi sa gym. Gusto kita at gusto kita maging girlfriend. Natigilan si Kay kahit alam niyang papunta na doon. Iba pa rin pala kapag narinig mo na ng direkta. William, sigurado ka ba? Alam mong bawal sa management ng ganito. Baka mapahamak yung karir mo pati na rin ang sakin. Handa akong harapin yun. Basta alam kong akin ka. Ayaw ko na yung parang nagtatago tayo na parang walang label. Gusto ko kapag may nagtanong masasabi kong akin ka. Huminga ng malalim si Kay. Hinawakan niya ang kamay ni William sa mahigpit na paraan. Sa totoo lang natatakot ako. Pero mas natatakot ako na mawala ka. Sa loob ng halos 1 buwan na inalagaan mo ko. Naramdaman ko kung gaano ako kaimportante sa'yo. Hindi lang bilang player kundi bilang babae. So ano na? Galit ka pa rin ba sa male coaches? Biro ni William para pagaanin ang loob ni Kay. Sa'yo lang hindi, kaya sige na nga. Anong sige na nga? Oo na, tayo na. Bulong ni Kay. Halos mapatalon si William sa tuwa, pero pinigilan niya ang sarili dahil nasa public place sila. Talaga? Wala nang bawian? Wala na, pero may kondisyon ako. Ano yun? Kahit ano gagawin ko. Dapat, mas maalaga ka pa kaysa dati. Bawal kang maging masyadong strict sa court. Sa court, coach pa rin ako. Pero paglabas natin, boyfriend mo na ako. Deal? Deal! Pagkatapos nilang kumain, hinatid ni William si Kay sa tapat ng bahay nila. Pero bago bumaba si Kay, hinawakan ni William ang braso niya. Kay, sandali lang. Bakit? Gusto ko lang sabihin na sobrang saya ko ngayong gabi. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Salamat din, William. Ingat ka sa pagmamaneho, ah. Ngumiti si Kay at hinalikan si William sa pisngi. Pisngi lang? Bukas na ang iba. Good night, coach. Pumasok si Kay sa loob ng bahay na may malapad na ngiti. Naabutan niya ang tatay niya sa sala na nanonood ng TV. Oo anak, ba't parang nanalo ka sa tournament sa ngiti mo? Wala po, tay. Masaya lang ang training namin kanina. Mabuti naman. Basta mag-ingat ka palagi at yung coach mo. Sabihin mo mag-ingat din sa pagpapatakbo ng sasakyan. Nanlaki ang mata ni Kay. Nakita niyo po, tay? Sino ba naman di makakita ng puting sasakyan na lagi nakatambay sa tapat ng gate natin? O sige na matulog ka na, baby girl ko talaga, lumalaki na. Good night, tay. Umakyat si Kay sa kwarto at agad nag-text kay William. Ingat ka, nakita pala tayo ni tatay sa labas kanina. Sabi niya ingat ka daw mag-drive. Hindi lumipas ang 1 minuto, nag-reply si William. Naku, lagot na. Pero sige, kahit anong hirap papasala ako sa tatay mo. Gagawin ko lahat. I love you, Kay. Dahil sa mensahe ni William, napayakap si Kay sa unan at napatili sa kilig. Hindi niya maiwasang mapangiti habang iniisip ang mga nangyayari. Gabi na, tahimik ang sports complex. Ilaw sa pulang nagbibigay liwanag sa paligid. Wala nang ibang tao sa gym o pool area. Nasa tubig si Kay habang si William nakaupo sa gilid ng pool, nakababad ang mga paa. Coach, ang lamig ng tubig. Halika na dito, huwag ka na mahiya. Aya ni Kay habang lumalangoy palapit sa kinalalagyan ni William. Kay katatapos na natin kumain. Baka mapulikat ako niyan. Ang KJ mo naman? Boyfriend kita, diba? Sumunod ka na sa akin. Pagmamaktol ni Kay sabay wisik ng tubig sa mukha ni William. Ganyan pala. Agad siyang tumayo, hinubad ang kanyang t-shirt
at dahan-dahang lumusong sa tubig. Lumapit siya kay Kay hanggang sa magkaharap na sila. Dahil sa lalim ng tubig, kailangang kumapit ni Kay sa balikat ni William para manatiling nakalutang. O ayan, masaya ka na? Oo, ang ganda ng view dito, di ba? Mas maganda ang view sa harap ko. Sagot ni William at hinawakan niya ang bewang ni Kay sa ilalim ng tubig at hinila ito palapit lalo sa kanya. Ramdam ni Kay ang init ng katawan ni William sa kabila ng lamig ng tubig. Coach, ang daldal mo yata ngayon. Wala na tayo sa court, Kay. Hindi mo na kailangan tawagin akong coach. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Baby. Kasi, baby mo ako, di ba? Sigurado ka dyan? Subukan mo muna. Bago pa makasagot si Kay, lumapit si William at hinalikan siya. Nung una, mabilis lang ito. Pero hindi nagtagal, naging mas malalim at mas mapusok ang kanilang halikan. Napakapit na mahigpit si Kay sa liig ng lalaki, habang ang binti niya unti-unting pumupulupot sa bewang nito para hindi siya lumubog. Baby? Ang init. Sabi ni Kay kahit nasa malamig silang tubig. Gusto mo bang ituloy natin? Dito? Baka may makakita sa atin. Wala nang tao dito, tayo lang dalawa. Sagot ni William, habang sinasabayan ng halik ng liig at balikat ni Kay. Dahil sa init na nararamdaman, hindi na nakatanggi ang babae. Ang bawat hawak ni William sa kanyang balat, tila nagpasiklab sa kanyang damdamin. Sa ilalim ng malabong ilaw ng pool, mas lalong naging agresibo ang kanilang kilos. Gusto mo ba to, love? Bulong ni William, habang unti-unting tinatanggal ang straps ng suot na swimwear ni Kay. Oo, gusto ko. Pabulong na sagot ng babae habang hinihingal. Huwag kang mag-alala. I will take care of you. Sabi ni William, bago muling sakupin ang labi ni Kay. Tahimik ang gabi, tanging tunog ng tubig ang maririnig, habang nananatili silang magkalapit sa loob ng pool. Maya-maya sumandal sila sa gilid, kapwa hinihingal at tahimik. William? Bakit? Huwag mo akong iiwan ha? Hinalikan ni William ang noon ni Kay. Hindi. Kahit anong mangyari. Nandito lang ako at akin ka na, di ba? Oo, sa'yo lang ako. Pabulong na sagot ng babae, habang nakasandal sa dibdib ni William. Katatapos lang ng training at kakaunti na lang ang tao sa loob ng gym. Habang nagliligpit si William, lumapit si Kay at naupo sa bench. Pinapanood siya hanggang mapansin siya nito. Ba't ganyan ka makatingin? Wala lang, naalala ko lang yung sinabi ni nanay kagabi. Lumapit si William at umupo sa tabi niya. Ano naman yun? Gusto kanya makita sa bahay sa linggo. Natigilan ang lalaki. Sa bahay niyo, as in formal? Oo, simula na nakita tayo ni tatay, naging curious na rin si nanay. Medyo kinabahan ako ah. Relax ka lang. Kilala ka nila bilang coach. Gusto ko lang nila makilala ng mas maayos. Okay, pupunta ako. Gusto ko makilala sila na maayos. Sigurado ka kaya mo. Medyo stricto tatay ko. Kaya ko yan. Mas nakakatakot mawala ka. Napangiti si Kay at bahagyang sumandal. Salamat. Kinabahan din ako na baka tumanggi ka eh. Hindi mangyayari yon. Sabihan mo lang ako kung anong dadaling ko. Tara na nga, hatid mo na nga ako. Magkasama silang naglakad palabas ng gym. Linggo ng hapon at gaya ng napag-usapan, dinala ni Kay si William sa kanilang bahay. Kabado si William habang bitbit ang isang malaking basket ng prutas at ang paboritong strawberry cake ni Kay. Kay, ayos ba itong suot ko? Hindi ba mukhang masyadong formal? Natawa naman ang babae. Ano ka ba, baby? T-shirt at maong lang yan. Relax ka lang. Hindi ka naman kakainin ng nanay ko. Iba kasi kapag parents na yung kaharap, love eh. Mas nakakakaba kesa sa final ng tournament. Pagpasok nila sa pinto, agad silang sinalubong ng amoy na masarap na ulam. Lumabas si Nanay Tapi mula sa kusina. Suot ang kanyang apron at may malapad na ngiti. Ay, nandito na ang anak ko. Napatingin siya kay William mula ulo hanggang paa. At heto na ba ang sikat na Coach William? Magandang hapon po, Nanay. William na lang po. Aba, napakagalang naman ito at ang gwapo sa personal.
Mas gwapo pa nga sa picture na pinakita ni Kay. Halika, pasok kayo. Maupo kayo sa sala. Inabot ni William ang dala niyang cake at prutas. Para po sa inyo, Nanay Tapi. At ito po strawberry cake, paborito ni Kay. Nako, nag-abala ka pa. Pero salamat. Alam na alam mo talaga ang kiliti ng anak ko. Biro ni Nanay Tapi sabay sulyap kay Kay na bahagyan ng namumula. Umupo sila sa sofa. Maya-maya lumabas din si Tatay Bernie na galing sa garden. Seryoso ang mukha nito pero tumango kay William. Bernie, tigilan mo nga yung seryoso mukha mo at nakakatakot ka. Saway ni Nanay Tapi sa asawa. Pagkatapos bumaling kay Kay. Kay, kumuha ka nga ng juice sa kusina at ipaghanda mo ang boyfriend mo? Ma, umayos ka nga. Nahihiyang saway ni Kay habang tumatayo. Abay, bakit ba, Aber? Kayo ang dapat umayos, nahuli ko kayo na isang gabi sa labas. Pang-aasar ni Nanay Tapi habang tumatawa. Napaubos si William sa hiya. Habang si Kay naman, mabilis na naglakad sa kusina. Nang maiwan ang dalawa kay William, mas lalong naging makulit si Nanay Tapi. William, sabihin mo nga sa akin, paano mo natitiis ang kamalditahan itong si Kay? Ma, naririnig ko kayo, sige. Natawa si William. Mabait naman po si Kay, Nay. Minsan lang po talaga matigas ang ulo sa training. Ay, totoo yan. Pero alam mo, simula nung naging coach ka niya, laging maganda ang gising yan. Dati puro reklamo sa training. Ngayon kahit pagod, nakangiti sa pag-uwi. Eksaktong lumabas si Kay, dala ang juice. Ma, sobra ka na ha. Inumin mo na lang to. Ay, nahihiya ang baby girl ko? Pang-aasar ni Nanay Tapi. William, alam mo ba nung bata yan? Ayaw niyan sa lalaki. Sabi niya badminton lang daw ang mahal niya. Kala ko tatanda na tong dalaga sa court eh. Ma, tama na nga. Pero seryoso, William. Masaya ako na ikaw ang kasama niya. Nakikita ko namang mabuti kang tao. Opo, Nay. Pangako ko po hindi ko pababayaan si Kay. Dapat lang, kundi lagot ka sa tatay niyan. Sabay turo ni Nanay Tapi kay Tatay Bernie. Natahimik lang na nakikinig. O siya, kain na tayo. William, damihan mo ang kain ha? Pinagluto kita ng espesyal na kare-kare. Habang kumakain, hindi tumigil si Nanay Tapi sa pangaasar. William, kailan niyo balak magpakasal? Gusto ko na ng apo na magaling din mag-badminton gaya niyo. Hirit ni Nanay Tapi. Halos mabulunan si Kay sa kinakain. Ma, kasasagot ko lang sa kanya kasalagat? Bakit? Sa edad yun dapat mabilis ang galaw, parang sa court lang, di ba? Naging masaya ang hapon na yun kahit panay pangaasar si Nanay Tapi. Pero ramdam ni William na mainit ang pagtanggap sa kanya ng pamilya ni Kay. Makalipas ang isang linggo matapos ang pagbisita ni William sa bahay ng babae, naging mas maayos ang takbo ng kanilang relasyon. Panatag na si Kay dahil tanggap siya ng kanyang mga magulang. Madalas na siyang ihatid at sunduin ni William. Mas naging maingat din ito sa kanya sa training. Isang gabi, naisipan ni Kay na puntahan si William sa kondo nito bilang sorpresa. Katatapos lang ng extra practice niya, habang si William na unang umuwi para tapusin ang paperwork. May dala siyang burger at fries na paborito nila. Sigurado akong gutom na yun. Pero pagpasok niya, hindi katahimikan ng sumalubong sa kanya. Mula sa sala naririnig niya ang boses ng isang babae na tila humihikbi. Dahan-dahang naglakad si Kay at sumilip sa gilid ng pader. Napatigil siya na makita ito. Nakatayo si William sa gitna ng sala habang si Liza nakahawak sa braso nito at umiiyak. William, please, huwag mo naman akong tiisin ng ganito. Isang linggo na akong di nakakatulog dahil iniisip ko kung paano tayo nagkaganito. Liza, maayos ang usapan natin ng huli, di ba? Sabi ko huwag ka nang pumunta dito. Malamig na sagot ni William, habang pilit inaalis ang kamay ng babae. Pero mahal kita. Alam ko nagkamali ako nun pero hindi ko kaya makita na may iba ka. William, tayo ang para sa isa't isa eh. Umiiyak na sabi ni Liza. Bigla itong lumapit na husto at hinawakan ang mukha ni William. Liza, bitawan mo ako. Isang halik lang, William. Mararamdaman mo rin ako pa rin ang gusto mo. Sinubukan niyang idikit ang labi niya kay William.
Nanigas si Kay sa kinatatayuan. Parang may kumirot sa dibdib niya sa nakita. Sa gulat, nabitawan niya ang pagkain. Bumagsak ito sa sahig. Agad nabasag ang katahimikan sa sala. Kay? Love, sandali. Agad niyang tinulak si Liza palayo. Malakas at muntik itong matumba. Patuloy na tinawag ni William si Kay na nanginginig at namumula ang mga mata sa galit at sakit. Ano to, William? Hinarap ni William si Liza na may matinding galit sa mga mata. Nakikita mo ba ang ginawa mo? Tumingin si Liza kay Kay ng masama. Sino tong babaeng to? Siya ba yung pinalit mo sa akin? Liza, si Kay ito. Mahal ko siya. Pero sana malinaw, wala akong pinalit. Natapos na tayo. At ito ang pinili ko simula ngayon. William, hindi mo ako kaya ipagpalit sa isang hamak na player lang? Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Kay. Hindi na kita mahal, Liza. Matagal na kita nakalimutan. Si Kay ang buhay ko ngayon, kaya please umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa security. Umiiyak na tumakbo si Liza palabas ng kondo. Naiwan si Kay, tahimik at halatang apektado. Umupo si Kay sa sofa, nakatingin lang sa harap niya. Samantala, pinulot ni William ang natapong pagkain malapit sa pinto. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umupo sa tabi ni Kay. Love, makinig ka. Wala kaming ginagawa. Bigla siyang pumasok na may mag-deliver ng tubig. Nakita ko naman, baby. Nakita ko na tinulak mo siya. Pero bakit ba siya ganun? Na parang kating-kati siyang makuha ka ulit. Humarap si William sa kanya at hinawakan na magkabilang kamay ni Kay. Love, tignan mo ako. Wala na siya sa puso ko. Ikaw lang ang nandito. Kaya ako sinabing umalis siya dahil ayoko magkagulo tayo. Sabi mo dati naghiwalay kayo, di ba? Pero bakit parang may iba pa? Huminga ng malalim si William. Hindi ko nasabi sa iyo ang buong katotohanan. Ayaw ko lang itong balikan. Dahil lalo lang ako nagagalit kapag naaalala ko. Iniwan ko siya dahil nahuli ko siyang may ibang lalaki. Hindi lang isang beses kundi 3. Binigyan ko siya ng pagkakataon noon dahil akala ko magbabago siya. Pero mas pinili niyang lokohin ako ng paulit-ulit. Ano? 3 beses kanyang niloko tapos ngayon may kapal pa siya na mukha na pumunta dito at magmakaawa na balikan mo siya? Oo, love. Kaya nung makilala kita, natakot ako nung una na baka lahat ng babae katulad niya. Pero pinatunayan mo sa akin na mali ako. Ang kapal na mukha ng babaeng yon? Kapal-kapal na mukha niya. Sa gwapo at bait mong niya, nagawa ka niya lokohin ng 3 beses? Kung alam ko lang, sana hindi ko hinayaan na tumakbo siya palabas. Sana sinabunutan ko muna siya bago siya nakaalis. Natawa ng konti si William sa reaksyon ni Kay. Love, kalma. Hayaan mo na siya. Hindi, baby. Nakakagalit kaya? Tapos ngayon magmamakaawa siya na parang siya ang biktima? Napakasinungaling niya. Hinila ni William si Kay, paupo at niyakap mula sa likod. Naiintindihan ko kung ba't ka galit. Pero wag mo nang hayaang maapektuhan ka pa. Tapos na yun, nandito lang ako. Napasandal si Kay sa dibdib ni William at huminga ng malalim. Promise, baby? Ako lang? Pangako, love. Sa'yo lang ako. Hindi ko gagawin sa'yo ang ginawa niya sa akin. Dahil alam ko kung gaano kasakit ang maloko. Seryoso, sabi ni William sabay halik sa noo ni Kay. Dapat lang no, kundi lagot ka sa akin sa training bukas. Biro ni Kay habang pinipisil ang pisngi ni William. Natawa ang lalaki. Parang baliktad yata. Napangiti si Kay. Sa gabing yon, mas naging panatag siya sa relasyon nila. Alam niyang sa kabila ng nakaraan ni William, pinili nitong maging totoo sa kanya. Makalipas ang 2 araw, dumaan si Kay sa isang flower shop, malapit sa training center para bumili ng bulaklak na dadalhin niya sa puntod ng lola niya. Habang pumipili siya ng puting rosas, bumukas ang pinto at may pumasok na pamilyar sa kanya, si Liza. Napatigil si Liza nang makita si Kay. Nagtaas ito ng kilay at lumapit sa kanya. Oh, look who's here. Ang munting badminton player ni William. Maarating sabi ni Liza. Hindi siya pinansin ni Kay at nagpatuloy sa pagpili. Miss, magkano po tong rosas? Hey, kinakausap kita? Ani Liza. Ano? Feeling mo nilalandi ka ni William? Lumingon si Kay at kalmado itong tiningnan.
May kailangan ka ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na rebound ka lang. Ganyan si William kapag nasasaktan naghahanap ng mapaglilibangan. At ikaw yon. Pang-aasar ni Liza sa kanya. Napangisi si Kay. Rebound? O baka naman relief? Kasi sa wakas nakawala na siya sa isang babaeng gaya mo na mahilig mag-cheat. Nanlaki ang mata ni Liza. Ano? Anong pinagsasabi mo, ha? 3 beses, Liza. 3 beses mo siyang niloko. Kung ako sa'yo, mahihiya ako magpakita sa kanya. Kapal din ang mukha mong magmakaawa sa kondo niya noong isang gabi, no? Wala kang alam, mahal ako ni William. Galit na saad ni Liza, namumula na sa galit. Mahal ka? Ba't parang diring-diri siya nung tinutulak niya palayo? Alam mo, sayang yung ganda mo eh. Mukha ka namang mayaman. Pero bakit parang kulang ka pa rin sa pansin? How dare you? Akmang sasampalin ni Liza si Kay, pero mabilis na nahawakan ni Kay ang braso nito. Subukan mo, Liza. Athlete ako. Mabilis ang reflexes ko. Baka bago pa dumapoy ang kamay mo sa mukha ko, nasa sahig ka na. Banta ni Kay habang tinititigan ng matalim ang ex ni William. Binitawan ni Kay ang braso ni Liza at kinuha ang biniling bulaklak. Huwag mo na kaming guguluhin. Kasi sa susunod na makita kita na malapit kay William, hindi lang salita ibibigay ko sa'yo. Gets mo? Walang nagawa si Liza kundi maggitngit sa galit, habang pinapanood si Kay na lumalabas ng shop na may taas noo. Pagdating ni Kay sa kondo ni William, agad siyang sinalubong ng mabangong nilulutong dinner. Nakita niya si William sa kusina. Nakasuot lang ng apron at shorts. Oh love, nandiyan ka na pala. Masayang bati ng lalaki. Hindi sumagot si Kay, sa halip lumapit siya sa likod ni William at niyakap ito ng mahigpit. Pinatong niya ang kanyang ulo sa likod ng lalaki. Ba't parang ang lambing ng baby ko ngayon? Tumawas si William habang binababa ang sandok. Wala lang, nakita ko kasi yung ex mong kupal kanina sa flower shop. Humarap si William sa kanya. May pag-aalala sa muka. Ano? Inaway ka ba? Anong ginawa sa'yo? Sinubukan niya akong asarin na rebound lang daw ako. Pero huwag ka mag-alala, baby, nilampaso ko siya. Sinabihan ko siyang kupal siya. At huwag na siyang babalik sa atin. Dahil manluloko siya. Natawa ng malakas si William at niyakap si Kay sa bewang. Tapang talaga ng love ko ah. Hayaan mo na yun, selos lang yun kasi mas maganda ka. Talaga? Mas maganda ako? Panunokso ni Kay. Inilagay niya ang kamay niya sa leeg ng lalaki at pinaglaruan ang buhok nito sa batok. Ngumiti si William at mahina ngunit seryosong bumulong. Of course, love. Every girl has her own beauty. But yours is the one that truly stands out to me. Napangiti si Kay. Ramdam ang init at katapatan ng kanyang narinig. Baby? Gutom na ako. Kain na tayo? Tapos na itong niluluto ko. Hindi yung pagkain ang tinutukoy ko. Bulong ni Kay sabay kagat sa ibabang labi habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni William. Napatigil ang lalaki at napangisi. You really know how to get me, love. Bakit, ayaw mo ba? Gusto ko lang iparamdam sa'yo na special ka at walang-wala yung ex mo sa'kin. Sabi ni Kay habang dahan-dahang idinidikit ang katawan niya kay William. Di mo na kailangan patunayan yun, Kay. Alam ko na ikaw lang ang mahalaga sa'kin. Sabi ni William bago binuhat si Kay at pinaupo sa kitchen counter. Nagsimula silang maghalikan. Ang bawat haplos ni William sa binti ni Kay, nagpapataas ng init sa loob ng kusina. Baby, ang bango mo. Bulong ni Kay sa gitna ng kanilang halikan. Mas mabango ka, love. Sa kwarto na tayo? Ayoko. Gusto ko dito muna. Natawa si William. At mas lalong hinigpitan ang hawak kay Kay. Sige, kung anong gusto ng baby ko, susunod ako. At sa gabing yon tanging ang tawanan at malambing na bulungan ni Kay at William ang bumalot sa kondo. Wala nang bakas ng nakaraan, sapat na ang init at pagmamahal na binibigay nila sa isa't isa. Pagkatapos ng mainit na pagsasalo, unti-unting naging mas matatag ang kanilang relasyon. Hindi nahadlang ang mga multo ng nakaraan, gaya ni Liza, dahil mas pinili ni Kay at William
na mag-focus sa isa't isa at sa kanilang mga pangarap. Lumipas sa mga buwan ng masigasig na training. Sa tulong ni William, mas naging disiplinado si Kay. Hindi na lang siya basta top player, kundi naging inspirasyon ng buong team. Sa bawat tournament, palaging nasa sideline si William bilang coach, cheerleader at sandigan niya. Dumating ang araw ng kanilang pinakamalaking laban, ang International Badminton Championship. Sa huling laro, habang tumutulo ang pawis at pagod na nasa puso ng babae, sapat na ang isang tingin ni William mula sa bench para bumalik ang kanyang lakas. Sa huling palo ng shuttlecock, nakuha ni Kay ang gintong medalya. Sa gitna ng court, habang masaya nagpapalakpakan ng lahat, hindi ang trophy ang unang hinanap ni Kay kundi si William. Agad siyang tumakbo at yumakap ng mahigpit sa kanyang coach. Sa harap ng maraming tao, hinalikan ni William ang kanyang noo at bumulong ng, "I'm so proud of you, love." Hindi rin nagtagal, nagpa siya silang mag-settle down. Isang simpleng garden wedding ang naganap na dinaluhan ni Nanay Tapi, Tatay Bernie, Mika at ng buong badminton team. Doon nangako si William na hindi lang siya magiging coach ni Kay sa court, kundi magiging katuwang nito habang buhay. Nag-retire si Kay sa professional play para pagtuunan ng pansin ng kanilang pamilya, habang si William naman naging head coach ng national team. Bumili sila ng simpleng bahay sa probinsya na may malawak na garden, lugar kung saan nagsisimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Makalipas ang 5 taon, maliwanag ang araw sa garden ng bahay ni na William at Kay. Malawak ang lawn at may maliit na badminton net sa gilid. Maririnig ang tawa ng isang batang lalaki habang tumatakbo sa paligid. Hawak ang maliit na raketa. "Liam, wag mabilis tumakbo, baka madapa ka." Ani Kay habang lumalabas ng pinto. Bitbit ang isang tray ng merienda. Maikli ang buhok ni Kay ngayon pero ganun pa rin ang kanyang ganda. Lalo na't mas naging blooming siya mula nang maging mommy. "Mama, look, I hit the shuttlecock." "Wow naman, ang galing ng baby boy ko ah." Eksaktong lumabas si William mula sa garahe, galing sa trabaho. Nakasuot pa siya ng training jacket pero agad siyang ngumiti nang makita ang kanyang mag-ina. "Love, nandito na ako." Bati ni William sabay halik sa noo ni Kay. "Baby, ang aga mo yata ngayon." "Tinapos ko agad ang meeting. Ayaw ko namang mamiss ang practice ng future champion natin, oh." "Papa, play tayo." Ayan ni Liam, habang hinihila ang pantalon ng ama. "O sige, pero kiss muna si Papa." Sabi ni William sabay buhat sa anak. Tumawa si Kay habang pinapanood ang dalawa. William dahan-dahan lang kakakain lang niya ng biskwit. "Ayos lang yan, love, para matunaw agad. Kamusta ang pakiramdam mo? Di ba sumasakit ang likod mo?" Hinahaplos ni Kay ang kanyang tiyan na medyo malaki na. 6 na buwan na siyang buntis sa pangalawa nilang anak. "Okay naman, love. Medyo malikot lang to nasa loob. Mukhang kasing kulit ni William eh." "Mana sa mama niya." "Hoy, sa'yo kaya nagmana tong si Liam. Napaka-strict kapag naglalaro." Naupo sila sa ilalim ng puno habang pinapanood si Liam na pinapalo ang shuttlecock mag-isa. Sino mag-aakala, no? Dati, takot na takot ako magkaroon ng male coach. Akala ko kasi pahihirapan lang ako sa court. Natawa si William at inakbayan siya. Pinahirapan naman talaga kita, di ba? Tingnan mo ngayon, asawa na kita at may 2 na tayong anak. Tsaka yung ex mo si Liza, naalala mo pa ba yun? Sino yun? Wala ko ibang naaalala kundi ikaw. Alam mo, bolero ka talaga, William. Pero seryoso, salamat ha? Kasi hindi mo ako binitawan kahit ang hirap nung una. Salamat din, love, kasi pinagkatiwalaan mo ako. Kundi dahil sa badminton, baka hindi tayo nagkita. Biglang tumakbo si Liam palapit sa kanila. "Mama, Papa, I want to be a coach like Papa." Nagkatinginan sina William at Kay at sabay na natawa. "Sige Liam, pero dapat turuan mo rin na magiging baby sister mo ah." "Yes, Mama." Hinalikan ni William ang kamay ni Kay. "I love you so much, Kay." "I love you too, William." At ang munti nating team. Sa gitna ng tawanan ng kanilang anak at tahimik na hapon, alam ni na Kay at William na ang pinakamagandang plano ay ang pagsasama sa isang habang buhay. Masaya sila
Dahil hindi man ginto o trophy ang kanilang napagsaluhan, meron naman silang isang pamilyang nabuo mula sa simpleng laro ng badminton. Ang kwento nila'y patunay na minsan, ang mga bagay na kinatatakutan natin ang magdadala sa atin sa tunay na kaligayahan. Mula sa pagiging striktong coach at pasaway na player, nahanap nila ang pag-ibig sa gitna ng pawis, pagod, at hamon ng buhay. Ang badminton court na dating saksi sa kanilang drills at asaran, naging pundasyon ng relasyon na puno ng tiwala at katapatan. Sa huli, hindi na lang sila nanalo sa tournament, kundi nanalo rin sa laro ng pag-ibig. Ang aral ng kwentong ito'y malinaw. Mahalaga ang pagbibigay ng pagkakataon at pagtitiwala. Sa kabila ng masakit na nakaraan ni William at ang takot ni Kay sa bagong simula, pinili nilang buksan ang kanilang mga puso. Pinakita rin nito na ang katapatan ng pinakamalakas na pundasyon ng relasyon. Ang pagmamahal, hindi lang tungkol sa magagandang sandali, kundi sa pag-aalaga sa isa't isa sa oras na pagod sila at pagbibigay ng kapanatagan sa gitna ng selos o alinlangan. Kapag tapat ang hangarin, kahit anong hadlang, ex-man o pressure sa trabaho, malalampasan basta ba't magkasama. The End.